Nagkasa ng surprise random drug testing sa mga tsuper ang otoridad dyan ho sa mga terminal ng bus para masiguro ang kaligtasan ng mga biyaherong pauwi sa kanilang mga lalawigan ngayong long holiday. Baluwag pa sa ngayon ang ilang mga bus terminal, kakaunti pa lamang po ang pasahero. Kabilang na po dyan ang Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITEX, kung saan inaasahang nasa 2.5 milyon ang dadagsang mga commuter sa susunod pong linggo. At para mapanatili ang kaayusan sa terminal, nagtalaga na rin po ang pambansang pulisya ng kanilang mga tauhan na siyang tututok sa mga bagahe po ng mga pasahero, katuwang yung pong mga security guard. Kunin natin ang live report ni Erlo Bringas. Erlo. Alex, ilang araw pa bago ang inaasahang dagsa talaga ng ating mga kababayang uuwi sa kanilang mga probinsya dito sa mga bus terminal, particular dito sa PITX. Ay naganda na ang ating pamahalaan at iba pa mga law enforcement agencies para matiyak nga yung kaligtasan ng mga bibiyahe ngayong long holiday. Isa na nga dyan sa isinagawa kaninang umaga ay yung ginawang random drug testing doon sa mga bus driver ng provincial bus sa bahagi ng Cubao, Quezon City. At dito naman sa bahagi ng PITX ay tiniyak nilang nakahanda ang mas mahigpit na safety measures para masigurong ligtas ng ating mga kababayang uuwi sa kanilang mga probinsya. Nagkasa ng sorpresang drug test ang Philippine Drug Enforcement Agency sa mga driver ng isang bus terminal sa Cubao, Quezon City kaninang umaga. Yan ay para matiyak ang kahandaan mga driver ngayong papalapit ang long holiday at masiguro na nasa maayos ang mga ito bago magmaneho ng bus. Ayon kay MMDA Chairman Romando Ortez, ang ginawang random drug test sa mga driver ng provincial bus na patungong norte ay para masigurong kaligtasan din na mga bibiyahe mula ngayong araw hanggang sa susunod na linggo, kasunod ng mahabang bakasyon. Ito po ay gagawin natin sa iba't ibang bus terminals at bus stations at para po nga ma-ensure na ang ating po mga kababayan ay komportable at safe sa kanilang pagbiyahe pauwi ng probinsya. Tiniyak din ang road safety ng mga sasakyan o bus na bibiyahe para na rin sa kaligtasan nga ng mga commuter. Nananatili namang hindi pa ganoon kadami ang mga nasa bus terminal sa Cubao at inaasahan namang madaragdagan pa ang bilang ng mga kababayan nating biyahero ngayong mahabang bakasyon hanggang sa susunod na linggo. Kasunod din ang ginawang inspeksyon nga kanina ng MMDA QC Transport Traffic Management Department o QC-TTMD at Quezon City Police District kasama ng Highway Patrol Group para matiyak ang kaligtasan ng mga commuter na bibiyahe ngayong papalapit ang mahabang bakasyon sa iba't ibang mga probinsya. Kasi po kung may droga po ang ating katawan, kulang po yung senses po natin. Apektado po. Doon po sa company policy, doon po tayo nagbabase. Kung kakasuhan po nila ng criminal or doon po, suspend po nila. Kanilang siniguro na nasa maayos sa mga bus bago paalisin sa nasabing bus terminal. Nagpaalala naman ang PNP sa mga tutungo sa mga bus terminal lalo na sa Cubao para sa mga bibiyahe pa norte na maging alerto at i-report kaagad sa otoridad ang kahina-hinalang mga galaw lalo na ng mga kawatan. Nagpaalala din ng ilang pamunuan ng mga bus terminal sa Cubao, Quezon City na wag nang dalhin ang mga ipinagbabawal sa loob ng bus para nang sa ganun ay hindi maabala at maging mas maayos at smooth ang pagbiyahe. Inaasahan naman ang nasa 2.5 million na bilang ng mga commuter na dadagsa sa Parañaque Integrated Terminal Exchange mula ngayong araw hanggang sa susunod na linggo. Inaasahan na simula sa Miyerkules ng gabi hanggang Biyernes ang peak o dami at dagsa ng mga pasahero sa nasabing terminal patungo sa mga probinsya lalo na sa Southern Tagalog area. Inaasahan naman ang surge mula Abril 21 hanggang 23. Tiniyak naman ng Department of Transportation, Land Transportation Franchising and Regulatory Board, Land Transportation Office o LTO, MMDA at PNP na matiyak ang maayos na serbisyo para sa ating mga kababayan, higpitan ng safety measures at mapanatili ang traffic flow papasok at palabas ng terminal. Ayon kay Jason Salvador, ang Corporate Affairs and Government Relations Director ng PITX, tiniyak nila ang mas mataas na police visibility, pagtutuunan din ng baggage inspection at magkakaroon din ng safety monitoring para
para matiyak ang kaligtasan ng mga pasahero. May mga nakatalaga din na PNP personnel o uniform personnel sa terminal para mapanatili ang katahimikan at kaayusan. Samantala, Alex, nagpaalala naman ang ating mga otoridad sa ating mga kababayan, lalo na yung pamunuan nitong Parañaque Integrated Terminal Exchange, na planuhin nyo po yung inyong magiging biyahe at ay tingnan nyo na po maigi kung maaari kayo makapag-book ng advance ticket at maaari din namang magtungo dito sa terminal para sa walk-in. At ano din ng PITX, ng pamunuan ng PITX, mag-check din ng social media accounts, baka may mga travel advisories at maging napaalala rin yung magiging vigilante sa kanilang mga dalahin, yung mga kanilang mga bitbitin at pinapaalala rin paulit-ulit, Alex, taon-taon na wag nang dalhin yung mga bagay o yung mga kagamitan na alam nilang hindi papapasukin o hindi papayagan dito sa loob ng terminal. Kanina kami nakita na tayo dito kung parang super kalan yata yun. Ang sabi na kumpiska nila yun sa isang pasahero na tutungo sana sa Southern Tagalog Province para umuwi nga sa kanilang mga probinsya. Alex. Okay, Erlo, natanong nyo ba kay Chairman Artes kung bakit nga ba nila ito ginawa, itong random drug testing? Meron bang ulat na talamak na naman yung paggamit ng mga nasa PUV sector ng illegal na droga? Alex, sabi ni Chairman Artes, ito para masiguro lang na nasa tamang kondisyon, pag-iisip at behavior yung driver na magdadrive o magmamaneho ng isang provincial bus. Ito parang kumbaga prevention lamang para nang sa ganon agad na patigilin or wag nang makapagbiyahe pa yung driver na posibleng magpositibo doon sa drug testing. Pero as of now, Alex, ay wala pang ibinigay sa atin pamunuan ng MMDA, pero mukhang hindi lahat naman sila ay negative doon sa tinatawag na random drug testing. At possible next week ay muling maulit yan, lalo na dito sa bahagi ng PITX para nang sa ganun matignan lahat ng driver at maging safe yung ating mga kababayang uuwi sa kanilang mga probinsya, Alex. Oo, kaya kung inaalam yan, dahil nga para kasing ningas kugon at panapanahon lang kung ganito, mahabang biyahe, mahabang bakasyon, doon lang nila ginagawa. Bakit hindi nila gawin na every month, every week, para at least masiguro talagang kaligtasan natin mga biyahero? Erlo. Well, Alex, tinitignan na rin nila yung isang anggulo, no, para na nga doon sa mga regular na bumibiyahit pa rin pa probinsya. Actually, hindi lang dapat sa mga provincial bus, kundi sa mga city buses na rin para ma-make sure na hindi magmamaneho yung isang driver na under the influence of drugs. Kasi mahigpit na ipinagbabawal talaga yan, Alex. Lalo na, di ba ang proseso sa mga kumukuha ng lisensya, meron mo ng drug testing, pero kung ikaw ay positive, ay hindi ka papasa doon at hindi ka pwedeng maaaring maging driver's license holder para magmaneho ng isang sasakyan, mapapubliko man o pribado, Alex. Ayun, siguro panghuli, bakit wala yatang LTFRB dyan? Bakit MMDA at HPG police lamang ang nandyan? Di ba sila dapat ang magtiyak ng roadworthiness ng mga sasakyang gagamitin ng ating mga pasahero? Well, wala na nabanggit si Chairman Artes, Alex, no? Pero last week ay nakapagbigay naman na daw ang LTFRB ng mga special permit at tiniyak nila na yung mga binigyan ng special permit na makabiyahe ngayong long holiday ay mga safe or nasa sumunod sa regulasyon para nang sa ganun maging safe nga yung ating mga commuter patungo sa kanilang mga probinsya, Alex. Ayun, sige. Maraming salamat sa iyo. Total, maaga pa naman, no? Meron pang next week. Pwede pa silang mag-ikot ng mga tauhan ng LTFRB. Erlo, bring us mata natin dyan sa PITX.